Nawawala ang doktor na Pinoy na kabilang sa mga turistang nasa Nepal, Tibet at China border nang mangyari ang delubyong baha. Kabilang siya sa halos 2,000 patuloy na hinahanap pa. Narito ang Frontline Report. Lumulutang sa baha ang bangkay ng babaeng yan nang hilahin ng 2 lalaki. Ang nakakap gumamit ng kahoy para hindi ito anurin, habang ang isa sa buhok humawak pero ang bangkay hindi nila inaalis sa tubig. Ang target kasi nila ang suot nitong gintong hikaw. Nang makuha yan, agad na sumibat ang dalawa at iniwan sa baha ang biktima. Ang video na yan nag-viral. Nangyari kasi ito kasagsagan ng dilubyong flash flood sa Nepal-Tibet border kung saan halos 400 na ang nasawi. Ayon sa Nepal Police, naaresto ang 2 magnanakaw sa video. Sa ngayon, puspusan pa rin ang search and rescue operations para sa halos 2,000 nawawala. Kabilang nga riyan ang natrap sa hydropower tunnel. Gapang kung gapang ang mga otoridad para makapasok dahil higit 300 umano ang nakulong sa kasagsagan ng baha. Nasagip naman sila. Gumamit na rin ng traktor ang mga rescuer para suyurin ang mga lugar. Meron ding helicopter rescue para agarang ma-airlift ang mga biktimang nadaganan. Sa lawak ng pinsala, pahirapan matunton ang mga natabunan. Kaya ang mga pamilya, kanya-kanya munang hintay sa mga kaanak na nawawala. Ang ilan, nakaabang sa mga ospital para doon mano-manong tignan kung naroon ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang US resident na yan, naiyak na lang nang hindi pa rin makita ang kanyang asawa. Sa huling tala, halos 400 foreigner ang nawawala sa Nepal. Isa nga riyan ang Pinoy doctor na si Juan Carlo Manalo. Ayon sa kanyang kapatid na si Kiara Manalo, nawawala si Juan Carlos mula nang mangyari ang flash flood. Huli raw silang nakontak pasado 1:00 ng hapon, August 25. Nagta-travel din daw ang kapatid kasama ang isang grupo sa Kailash Yatra Tour sa Nepal-Tibet border. Huli raw lokasyon ng grupo ang Immigration Office sa Gyorong. Sa isang text message, nakausap ng News 5 si Kiara. Kwento niya, galing India ang kapatid kasama ang isang grupo para sa inner engineering. Ilang taon na raw kasama ni Dr. Juan Carlos sa mga ito dahil isa rin siyang medical volunteer doon hanggang sa pumunta nga sila sa Nepal para sa pilgrimage. Ayon pa kay Kiara, madalas mag-update ang kapatid habang nasa Nepal. Hanggang sa gabi nitong August 26, nakatanggap sila ng tawag sa nangyaring flash flood. Agad daw kinontak ni Kiara ang grupo na sinamahan ng kapatid at sinabing nasa immigration office ang mga ito nang mangyari ang flash flood. Tingin ni Kiara, pabalik na sa India si Dr. Juan Carlos noong panahong iyon. Kung matatandaan, isa ang naturang gusali sa na-wipe out ng flash flood. Sinusubukan pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang Department of Foreign Affairs. Samantala, nananatili naman sa military evacuation hub ng Nepal ang mga turistang nakaligtas. Nagpadala na ng tulong ang iba't ibang bansa sa Nepal para sa mas mabilisang rescue operations. Pero ang dilubyo, tila hindi pa raw matatapos. Ayon sa China, ang lawang nabuo nang dahil sa bumagsak na glacier mula sa Himalayas ay posibleng umapaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, mahalaga ang pag-share mo nito ngayong naglipa na ang mga fake news. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5 para sa mahahalagang balita at updates.